ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dear child, isa akong lalaking mangmang. Lumaki akong napuno ng pang-aasar ng mga nakakasalamuha ko. Ni simpleng mga letra ay hindi ko maisulat. Ni simpleng salita ay hindi ko mabasa. Mahina na si inay, kaya lagi akong napag-uutusan. Walang galang na po. Tatanong ko lang kung ano po ito. Marie Curie? Marie Curie yung Drugstore? Opo. you go left, And right, and then straight, left, tapos right. Pakiulit po, right na? left, Left, tapos Then right, right, tapos tapos left, then straight, straight, bali po dito, straight ako. left, 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 tapos right, right, tapos left, straight, left, straight, straight, left, straight. left. ano ba? Hindi ko pa maano yun. Ito na nga eh. Gutom na ako. Sa mag-left, right. Dito na lang siya. Pupunta ako sa butika para bumili ng kanyang gamot. Ngunit kahit doon, ay lubos kong nararamdaman ang kahinaan ko sa pag-intindi. Excuse me, Yes. meron po ba kayo nito? Acetylcholine 50. Tatanong ko lang po, kung yan po ba yung para sa ulo? Ito ba nireseta ng doktor? Opo, Kayo po ba ang iinom? hindi po yung nanay ko. Kung ito yung nireseta, ito yung gagamitin. Yan, pero yun po ba yung sa ulo? Kung ito nga po daw yung nireseta ng doktor, ito po yung gagamitin natin. Cholinergic transmitter po kasi siya, so itong sinabayan, in-inject po siya sa, sa atin, gano'n. Ilang beses po ba yung ginagamit? Ano po ba sabi ng doktor? Ginagamit niyo po ba ito lagi? Or bagong gamit lang po ba ito? Saan na po eh? O, edi, alam niyo na yan. Nay? Nay? Dito na po ako. Nay, din pala kayo eh. Oh, tumatay ka na pala. Ano po? Kamusta na po kayo? Inom po pa po kayo? Bakit pa rin lalamunan ko eh? Ito nga pala po yung gamot na pinabibili mo. Hindi ko po alam kung tama eh. Ito ba yun? Hindi naman yata ito yung gamot na iniinom ko eh. Yan po yung binigay sa akin sa Mercury. Simple lang nung pinapagawa ko so hindi mo pa magawa ng tama. Gusto mo ba ako patayin? Hindi ko hindi ko po alam. Pasensya na. Wala ka talagang kwenta kung nandito ang tatay mo, hindi sana hindi lang ang bumubuhay sa atin. Bata pa lamang ako noong naramdaman ko ang taimtim na galit ni inay sa akin. Itinuring niya akong kamalasan dahil sa kondisyon ko, sa aking kakulangan. Dahil sa mali-mali ang binibili kong gamot, ito pa yata ang naging rason sa pagkamatay ni Itay. Pinagsisihan ko ang pangyayaring iyon, ngunit wala naman akong magagawa. Hindi ka talaga maaasahan? O
ipapakiusap ko na lang kay Tonyo na siya yung bumili ng gamot. Nay, maaabala pa sila. Ako na lang po, sisiguraduhin kung tama na yung mabibili ko. O siya ipapalit mo yan at kuhanin mo yung tamang gamot. Opo, sinsya na, Nay. Ngunit dumating ang araw na nagbago ng lahat. Nakilala ko ang isang pharmacist at nag-aral at nagtrabaho siya sa ibang bansa. Maganda ang pakikitungo niya sa akin. At sa kanya ko lang hindi naramdaman na naiiba ako sa karamihan. Sa kanya ko lang naranasang maging normal. Nakita ko ang halaga ng propesyon niya at ang halaga ng tamang paggamit ng gamot. Kahit akala kong mahirap intindihin, tinulungan niya ako. Yes, good morning, sir. Good. Yes, sir. Meron, pwede po bang papalitan ito? Kasi po, yung binili ko, mali po ata yung binigay. Pwede po malaman kung sinong pharmacist yung nag-deliver ng drug? Deliver? Binili ko naman yung copy dito, hindi ko po pinadeliver. Yung prescription na lang po. Pwede pong makita. Prescription? Yung reseta po. Wala akong reseta pero meron ako nitong papel. Sige po. Cetazistine. So, sino pong iinom ng gamot? Yung nanay ko po. Nanay niyo po. Bali, may ibo si nanay. Yan po ba yung gamot sa ubo? Ako. Okay lang po sa kanila, sir, na pumasok sa loob para pag-usapan yung paggamit ni nanay ng gamot. Sa loob? Sige po, kasi hindi ko rin maintindihan eh. Opo. Maupo po, sir. Okay. So, bago po ang lahat, nakalimutan ko magpakilala. Ako po si Madeline Abraham, yung pharmacist po dito. Ano po yung pharmacist? Ako po yung may alam sa mga gamot po dito sa botika natin. Nakapunta po kaya si nanay dito sa botika? Hindi ko po sigurado kasi po, masama pa po pakiramdam niya eh. Pwede ko na lang po makuha yung buong pangalan ni nanay. Sige po, Ancheta Indaya po. Kasi po sa mga records po natin, pupunta lang po si nanay dito para bumili ng parehas na gamot, yung Fluimucil 600 mg. Bukod po dun sa Fluimucil na gamot ni nanay, meron pa po ba kayong alam na iniinom niya? Mga vitamins? Uminom po siya, vitamina po. Tapos, may isa pa po siyang iniinom yung pag pumasakit yung ulo, yung, alam niyo po yung commercial ni John Lloyd? Ay, opo. Yung ingat. Yun ata yun. Ayun po. So, bukod po dun, wala naman po. Wala na po, yun lang. Tapos, alam po ba nila kung umiinom ng alak si nanay o nagsisigarilyo? Kasi paminsan po, yung iba po umiinom ng alak kapag kumakain at sa gabi. Hindi naman po siya naninigarilyo. Sa alak po, paminsan po, umiinom po siya. Pero kung sa mga oras po na umiinom siya ng gamot niya, alam niyo po ba kung nasasabay niya sa alak? Pag nakikita ko, hindi naman po eh. Buti po yun. Base po kasi sa mga record po natin, parang pabalik-balik po si nanay at bili po siya ng bili ng gamot. Alam niyo po ba kung paano niya ininom yung gamot? Nakikita ko po kasi siya, nilalagay niya po yung sa sabaw. Mahilig nga po sa sabaw si nanay. Kaya nga lang po kung minsan hindi niya po nauubos yung ulam. Nakikihati pa nga po ako sa kanya. Kaya siguro siya hindi gumagaling dahil hinahalo niya sa sabaw. Ganun po ba? So, ngayon po, sasabihin ko po sa inyo kung paano po yung tamang paggamit ng gamot ni nanay. Tapos, kung maaari po, kayo niya lang po magsabi sa kanya, ipaliwanag ko po para magamit ni nanay ng tamang paraan. At sa ganung paraan po, di ba mas mabilis siyang gagaling. Nawala na yung gamot ni nanay. Sige po. Okay po. So, ang gamot po nila ay tableta. Ganito po, di ba? Yung itsura po ng binili ng gamot.
po yung baso, bubuksan lang po nila yung tableta, bubuksan po yung gamot, kukunin yung tableta at ilalagay po dun sa baso. Ilalagay yung tableta sa baso. Oo, tama po. Ngayon, ang ilalagay niyo po sa baso, dapat ang laman po ay maligamgam na tubig. Lahat ba ng binili ko, ilalagay ko agad sa baso? Bali sa bawat pag-inom ni nanay ng gamot, dapat isang tableta lang. Isa. So dahil ang binili niyo po ay 14 pieces, 14 po, no? Ano ba yung 14? Labing apat. Labing apat. Bali yun po ay pang-dalawang linggo. So ang lalagay po nila ay isang tableta sa baso ng maligamgam na tubig at paglagay po niyo doon, nakakita po kayo ng parang mabula. Hindi naman po yung makakasama? Hindi naman. Parte yun ng gamot na kapag nilagay siya sa tubig, bubula siya para kapag ginamit ni nanay, maging mas epektibo yung gamot. So, huwag po kayo mabahala kapag nakita kayo ng mga bula dun sa baso. Pagkatapos na po ilagay yung tableta sa baso at makita niyo yung bula, hintayin na lang po hanggang sa tumigil yung pagbula. Hindi naman po yung matagal? Hindi naman siguro mga ilang segundo lang. Pagkatapos nyo makita na mawala na yung bula, haluin nyo ito gamit ang kutsara at ipainom mo kay nanay. Naku, wala po kaming kutsara. Kutsarita lang po meron kami sa bahay. Pwede po ba yun? Oo naman. Basta panghalo lang naman natin para sigurado na kapag inom ni nanay, mainom niya ng sa tamang paraan. Pagkahalo po nila ng maigi ng laman ng baso, gamit yung kutsarita, sabihin niyo po kay nanay na inumin ng buo, na hindi niya hayaan. Ano po ulit? Pwede po pakibagal? Bali, pagkahalo niyo po ng maigi ng gamot sa loob ng baso, sabihin niyo po kay nanay na inumin niya yung buong gamot yung nasa loob ng baso ng buo. Lahat po. Oo, lahat. At hindi niya hayaan na yung natitira doon sa baso. Ngayon, ang nireseta po kasi sa kanya ng doktor ay 600 milligrams. Ano po ba yung milligrams? Ayun po ganun po yung karami yung laman ng gamot na ininom ni nanay. At ang sinabi po ng doktor ay isang beses niya lang sa isang araw dapat iniinom. Alam niyo po kung bakit kaya 2 beses na iinom ni nanay? Hindi ko po alam eh. Yun po yung ginagawa niyo po. Hindi ko po tinatanong. Sige, so mas maigi po siguro kung sabihin natin kay nanay na inumin siya bago po matulog. At mas maganda rin kung pagkatapos kumain. Ano po? Bago matulog? Bago siya matulog sa gabi. At pagkatapos na kumain ng hapunan. Paano naman po pagka hindi po nakapaghapunan si nanay? Mr. Endaya, kung maaari po sana na mapaalalahanan po natin si nanay na kumain sa tamang oras. Kasi sa ganong paraan po, mas magiging epektibo po yung gamot at mas madaling gagaling si nanay mula sa ubo niya. Hindi na po ba niya pwedeng ilagay sa sabaw yung gamot? Mas maganda po sana kung sa tinuro ko po na ilalagay po sa baso at inumin na po. Kaya pala po ata hindi gumagaling si nanay dahil din po sa ginagawa niya. Iyaan niyo po pagsasabihin ko po siya. Sige. Ngayon po, malinaw naman po ba yung mga naipaliwanag ko? Naintindihan naman po ba niyo ng mga ito? Opo, malinaw naman po. Naintindihan ko naman po. Salamat. Ito po kasing gamot na Fluimosil, maaari po makapagdulot ng masamang epekto kay nanay kung hindi ito Ako, may masama pala po yung epekto. maaari po kung hindi siya nabibigay sa tamang oras, sa tamang paraan. Kaya hinihiling ko po sana sa inyo, Mr. Endaya, na palalahanan si nanay palagi. Sige po. Ngayon, kung makaramdam po siya ng paghihilo o nasusuka siya o sumasakit ng sobra yung tiyan. Paghihilo po. Palagi nga po nakakaramdam si nanay ng pagkahilo po. Tapos lagi nga po yung nagwawalis ng bahay, pinipigilan ko lang po. Kung sakali po na makaramdam si nanay ng mga ganong sintomas, Ano po yung sintomas? yung mga hindi po inaasahan na masamang epekto ng gamot kapag hindi na ginamit sa tamang paraan. Yun. So, kung
sakali pong makaranas si nanay ng mga ganung pagkakataon, mas maganda po na pumunta po sila sa doktor. Sige po. Kasi kapag pumunta po sila sa doktor, mabibigyan action po at malalaman po ng doktor kung ano yung tamang gawin. Sige po, gagawin ko po yun. Ay, mabuti. Ngayon naman po, sa pagtago po ng gamot, so alam po ba nila kung saan tinatago ni nanay yung gamot natin sa bahay? Opo, doon niyo po nilalagay sa cabinet po namin doon sa kusina, sa malapit sa kalan po. Ganun po ba? Yung gamot po kasi natin ay dapat hindi po nilalayo po dun sa mga bagay o mga gamit na umiinit. Kasi po, maapektuhan po yung gamot. So, mas maganda po siguro kung itago na lang po nila sa cabinet o kung saan po na hindi po mainit, hindi rin po gaano malamig at malayo po sa mga bata. Meron po bang mga bata sa bahay natin? Wala po. Dalawa lang po kami ni Inay doon. At kung mayroon po mga alagang aso o Hindi po mahilig mag-alaga ng ganun si nanay. mabuti po. Kasi importante po na nailalayo po yung gamot sa mga bata o sa mga alaga natin sa bahay. Ngayon po, ang binili po kasi at ang nireseta ng doktor sa inyo ay 14 po ng piraso ng Domicil. Kapag naubos na po ito, pagkatapos pagkalipas ng 2 linggo, bumalik po kayo dito sa batika natin para mabigyan po kayo ng bagong gamot po pag gumaling si nanay. Sige po. Maliwanag naman po. Opo, sige po. Maaari ko po bang ipaulit sa inyo yung pagkakaintindi niyo po dun sa mga pinaliwanag ko po? Sa Sige pag-inom po. po ng gamot. Bali, sabi niyo po, kailangan inumin ni Inay yung gamot ng isang beses lang. Po. Tapos dapat sa gabi. Po. Tapos, kailangan kumain siya bago niya inumin. Po, tama po. Tapos bawal na rin ilagay sa sabaw. Yun. Tapos, kailangan itatago siya sa lugar na walang masyadong mainit. Ganun. Po, at hindi rin po tayo malamig. Tapos dahil wala naman kaming kasamang bata o tsaka alaga, ayos lang yun. Inaasahan ko po na yung naipaliwanag niyo po sa akin ay ganun niyo rin po masasabi kay nanay. Sa oras po na umuwi kayo sa bahay, mas maganda po na maipaliwanag niyo po agad para sa oras na inumin niya yung gamot, mainom na ng tama. Sige po. Sige po. Sasabihin ko po. Sige po. Thank you. Thank you po. Dahil sa pharmacist na ito, ay naramdaman kong nagkaroon na ako ng silbi sa aking ina. Bumabalik-balik ako sa pharmacy at kinamusta ako at ang nanay ko noong mabuting pharmacist. Di nagtagal ay gumaling na rin ang aking ina mula sa kanyang karamdaman at umayos ang aming relasyon. Nag-aral ako mabuti at natutong magbasa at magsulat. Ngayon, masaya kong masasabi na ako ay isa ng registered pharmacist. Masaya sa aking pakiramdam na nakakatulong ako sa bawat tao, pati ang mga taong kagaya ko noon na may kahinaan sa pag-intindi. Kung hindi dahil sa pharmacist na tumulong sa akin noon, hindi ko mararating ang posisyon ko ngayon. Balang araw, may matutulungan din ako. Mababago ko rin ang buhay niya, gaya ng nangyari sa akin. Ito ang kwento ko. Ito ang aking sulat na nooy ni hindi ko man lang kayang gawin ni basahin. Ito na ako ngayon. Nagmamahal, Junel.